Nagsimula ang lahat sa pagpatay ng pari sa mga mangkukulam. Habang ang iba ay umamin sa kasalanan, may isang babae na may kulay rosas na mata, ang isinumpa ang pari na masusunog siya sa impyerno. Pero hindi natakot ang pari at pinatay silang tatlo sa pamamagitan ng pagkalunod. Habang umaalis ang mga sundalo, nag-alala ang pari at nagpumilit na bumalik para sa isang banal na ritual gamit ang sulat ni Solomon para hindi magbalik ang mga kaluluwang masama. Isang gabi, habang nagbabantay, ginamit niya ang mga banal na salita, ngunit biglang lumabas ang babaeng may masamang espiritu mula sa ilaw. Sinunog nito ang aklat ni Solomon at pinatay ang pari sa parehong paraan kung saan pinatay ang mga mangkukulam. Makalipas ang maraming taon, sa panahon ng mga krusada, libo-libong sundalo, kabilang ang magkaibigang si Knight Bayman at Felsen, ay nakipagdigma ng walang awa. Sinasabi na ang kanilang estilo ng pakikipaglaban ay simbolo ng kamatayan. Sa isang labanan noong taong 1344, kinuha ni Bayman ang espada ng Smyrna. Sa gitna ng labanan, hindi sinasadyang nasaksak ni Bayman ang isang walang kalaban-labang babae. Dito ay narealize niya na masamang tao siya at walang awa. Kinausap ni Bayman ang pinuno ng simbahan tungkol sa mga nadadamay na inosente sa digmaan. Pero sinabi ng simbahan na kagustuhan ito ng Diyos. Nang igiit ng tagapagsalita na utos ito ng Diyos, nagduda na si Bayman sa simbahan. Nagkaroon ng matinding alitan, at umalis siya, na nagdeklara na hindi na siya naglilingkod sa simbahan. Pagkaraan ng isang buwan, naglakbay sina Bayman at Felsen. Nakakita sila ng isang bahay, at sa loob, nakita nila ang patay na mag-asawa, kaya sinunog nila ang bahay at nagpatuloy sa paglalakbay. Sa kanilang paglalakbay, pumasok sila sa isang malalim na lagusan at natrap sa isang naghihirap na lungsod. Nalaman nila mula sa isang sundalo, si Johan, na may salot na kumalat sa buong bansa at wala itong lunas. Nang makita ni Bayman ang emblem ng kanyang espada sa isang tindahan, sinabi niya kay Felsen na kailangan nilang umalis agad. Sa isang pasukan, napalibutan sila ng mga sundalo, ngunit napigilan sila ng isang pari ng simbahan, si Dablesap. Nakita ni Dablesap ang simbolo ni Bayman at dinala sila sa isang kardinal. Inutusan ng mga knight na dalhin ang babaeng mangkukulam, papunta sa monasteryo ng Severek, upang gamitin ang sulat ni Solomon laban sa kasamaan. Sumama sa kanila sina Father de Belzac at Knight John. Pero sinabi ni Bayman, hindi na ako naglilingkod sa simbahan. Pero pumayag si Bayman na dalhin ang monghe sa monasteryo. Para sa kanilang paglalakbay, kinuha nila si Hag Amore, isang nakakulong na lalaki, bilang gabay. Dinala nila ang tulog na mangkukulam sa isang karwahe. Isang binata ang sumunod at nagpakilalang si Kai, anak ng isang marangal na knight, at nag-alok ng tulong kapalit ng pagsubok na gawin siyang bagong knight. Kinausap ni Bayman ang mangkukulam at sinabi nito na siya ang may kagagawa ng kasamaan, pero ang inosente niyang itsura ay nagpaalala kay Bayman ng isang inosenteng dalaga na nasunog dahil napagkamalang mangkukulam. Kinagabihan, umakyat ang umiiyak na babae sa karwahe. Nang lumapit si Johan, hinila siya ng babae. Tumakas ang iba, at nang hanapin ang salarin, nakita nila si Johan na naghahalusinate dahil sa boses ng kanyang patay na anak, at sa kadiliman, nasaksak niya si Kai sa dibdib. Ipinaliwanag ni Bayman na natatakot lang si Johan at pinigilan si Felsen sa pagdala sa kanya sa pari. Nagdaos sila ng seremonya para kay Johan. Nakakita sila ng isang napakatandang nakabiting tulay. Buong tapang na tumawid si Bayman, habang tinatawid ang karwahe, muntik na itong mahulog. Naiwan si Kai, ngunit nasalo siya ng babae na may hindi normal na lakas, pero nailigtas ang lahat. Sinubukan ni Hag Amore na patayin na ang mangkukulam, ngunit pinigilan siya. Pagkatapos, inatake sila ng mga lobo na may kakaibang tunog. Napagtanto nilang hindi sila normal na hayop. Habang umaatres si Kupal, nilapan ng mga lobo si Hag Amore sa harap nila. Dumating sila sa monasteryo ng Severek. Natuklasan nilang patay na ang lahat ng monghe dahil sa baha, maliban sa isang monghe na inabutan ng sulat ni Devilzac, pero namatay din so wala nang natira. Natagpuan ni Devilzac ang aklat at sinabi niya naglalaman ito ng mga ritual at spell laban sa kasamaan. Sinimulan ng pari ang ritual, ngunit ang mangkukulam na sinaksak sa kamay ay nagdulot ng pagkaawa kay Bayman. Doon napagtanto ni Bayman na ang mga salitang binibigkas ng babae ay imposible malaman ng isang tao, at hindi siya mangkukulam, kundi isang inosenteng babae na sinapian ng demonyo. Dahil dito ay sinimulan ni Devilzac ang exorcism. Ang demonyo ay nag-iba ng anyo, naging isang nakakatakot na anghel, sinunog ang mga kopya ng aklat, at pumunta sa mas madilim na bahagi ng monasteryo. Sinabi ni Bayman na kailangan ng demonyo ang aklat ni Solomon. Biglang lumabas ang mga bangkay ng mga monghe. Ang mga ito ay sinapian at inatake ang pari, dahil ang mga salita niya ay nagpapahina sa demonyo. Nalaman ni Bayman na kailangan nilang putulin ang mga ulo ng mga monghe para patayin sila, at nagpatuloy sila sa pakikipaglaban. Sa gitna ng labanan, kinuha ng demonyo ang hindi marunong makipaglaban na pari.
Nang kukunin na ng demonyo ang libro, inihagis ni Bayman ang banal na tubig. Kinagat ng demonyo si Bayman, at bago pa siya mamatay, binaril ni Felsen ang demonyo mula sa likod. Ngunit napakalakas ng demonyo at sinakal niya si Felsen hanggang sa maging abo. Habang sinakal ng demonyo si Bayman, itinuloy ni Kai ang mga banal na salita ng ritual. Sinaksak ng demonyo si Bayman, ngunit kinaya niyang hawakan ito hanggang sa matapos ni Kai ang dasal. Dahil dito ang katawan ng demonyo ay nagsimulang masunog at matunaw, at natalo ang Dark Realm, na nagpalaya sa babae. Pero bago mamatay si Bayman, sinabihan niya si Kai na gawin niya ang lahat para protektahan ang inosenteng babae. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Ana. Umalis sina Kai at Ana dala ang banal na aklat ni Solomon.